Ang cancer sa cervix ay sakit na halos lahat ng kababaihan ay narinig na, ngunit karamihan ay iniisip na siguradong hindi sila apektado. At ang pinakamapanganib dito ay sa unang yugto ay halos walang sakit, walang pamamaga, at walang lagnat kaya madalas itong napapalampas. Ngunit ang katawan ng tao ay laging mas sensitibo kaysa sa iniisip natin. Ito ay nagpapadala ng mga senyales. Ang problema lang ay minsan masyadong banayad ang senyales na iyon, kaya kapag abala ang mga kababaihan sa pamilya at trabaho, madali nila itong binabalewala. Kapag natukoy natin ng maaga ang mga senyales na ito, mataas ang tsansang magtagumpay ang paggamot. At sama-sama nating tuklasin kasama si Dr. Juan de la Cruz ang 7 pinakamahalagang senyales ng maagang babala. At kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay makakita ng anumang senyales, magpatingin ka agad sa doktor. Ang pagiging mapagmasid ay maaaring magligtas ng buhay ng isang babae. Ang unang senyales ay hindi normal na pagdurugo sa ari. Ito ang pinakakaraniwan at kapansin-pansin na sintomas. Maraming kababaihan ang iniisip na kapag marami lang ang dugo sa mapanganib, di ba? Pero sa totoo lang, kahit kaunti lang na mancha pagkatapos ng regla o pagkatapos ng pakikipagtalik o pagkatapos ng menopause, iyon ay hindi normal na senyales. Kapag may sugat sa cervix o may mga selulang lumalaki ng abnormal, madaling mabubuksan ang mga ugat at magdudulot ng pagdurugo. Siyempre, hindi lahat ng dugo ay cancer. Maaari itong infection o anumang hindi malinaw na dahilan na kailangang suriin. Ang pangalawang senyales ay hindi normal na discharge sa ari. Ang malusog na discharge ay karaniwang malinaw, walang amoy, at hindi nangangati. Kung makikita mo na kayo manggi ang discharge, may dugo, mabaho, o mas marami kaysa sa normal, iyon ay senyales ng babala ng katawan. At kapag nag-ugat ang mga selula ng cancer sa cervix, nagdudulot ito ng pamamaga, iritasyon at nagbabago sa katangian ng discharge. Sa Pilipinas, madalas tayong magtiis, iniisip na ilang araw lang ay mawawala. Ngunit kung matagal na itong hindi gumagaling, ibig sabihin ay umuusad na ang sakit. Ang pangatlong senyales ay sakit at hirap kapag nakikipagtalik. Dahil sa lumalaking bukol, nagiging sensitibo at madaling masira ang cervix. Ang pakiramdam na masakit o kaunting dugo pagkatapos ng pakikipagtalik ay madalas na iniisip na normal lang, pero sa katotohanan ay hindi ito dapat balewalain. At kung patuloy ang ganitong kondisyon, magpatingin ka agad upang hindi makaligtaan ang gintong panahon ng paggamot. Ang pang-apat na senyales ay sakit sa pelvic area o sakit sa ibabang likod. Sa simula, maaaring pansamantala lang ang sakit, banayad na masakit, katulad ng sakit sa tiyan kapag may regla. Ngunit kapag lumaki na ang bukol, ito ay pipindot sa mga ugat, magdudulot ng sakit pababa sa hita kasama ang kabag. Maraming kababaihan ang iniisip na dahil sa sobrang trabaho o kulang sa tulog, ngunit kung patuloy ang sakit ng walang dahilan at hindi nawawala, kailangan mong magpatingin at magpa-check up. Ang panglimang senyales ay problema sa pagtunaw at hindi normal na pag-ihi. Maaaring pindutin ng bukol ang pantog at bituka, kaya mas madalas kang umihi kaysa dati. Pakiramdam na masakit ang pag-ihi, paulit-ulit na pangangailangan o may dugo sa ihi. Ito rin ay isa sa mga mahalagang senyales ng babala. May mga taong may karagdagang sintomas ng pagtatae at kabag, pamamaga ng tiyan na matagal. Ang mga pagbabagong ito ay madalas na nalilito sa impeksyon sa pantog o normal na problema sa tiyan, ngunit huwag tayong maging kampante, huwag balewalain. Pagkatapos, ang pang-anim na senyales ay mabilis na pagbaba ng timbang, pagkapagod at kawalan ng gana. Kapag nakikipaglaban ang katawan sa mga selula ng kanser na lumalaki, hindi normal na nauubos ang enerhiya. Maaari kang kumain pa rin ng tulad ng dati ngunit patuloy na bumababa ang timbang kasama ang maputlang balat, hilo at madaling mapagod. Ito ay karaniwang senyales ng maraming uri ng cancer, hindi lang cancer sa cervix. At ang ikapitong senyales, ang huling isa, ay hindi normal na regla. Ang natural na siklo ay nagiging mas mahaba kaysa dati, mas maraming dugo na madilim at may namuong dugo, o kahit nawawala ang regla ay mga hindi normal na senyales. At kapag naapektuhan ng bukol ang matris o ovaryo, magbabago ang regla. Maraming kababaihan ang iniisip na dahil sa stress o malapit na sa menopause. Ngunit kung matagal ito, kailangang magpatingin at magpa-check up. Kaya pagkatapos nating maunawaan ang 7 senyales ng maagang babala, ang susunod na tanong ay, paano ito maiiwasan mula sa ugat? At tulad ng sinabi ko, ang cancer sa cervix ay hindi bigla na lang lumilitaw kundi umuusad ito sa loob ng maraming taon.
At ang maganda dito ay lubos na makakapag-iwas ang mga kababaihan sa panganib ng sakit sa pamamagitan lamang ng mga gawi na bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. At dito ay ililista ni Dr. Juan ang 5 paraan na pinatunayan ng agham at sisikapin kong ipaliwanag sa pinakasimple at praktikal na paraan sa konteksto ng Pilipinas para madaling maunawaan ng lahat. Ang unang paraan ng pag-iwas ay magpabakuna laban sa HPV sa lalong madaling panahon. Ang HPV ang pangunahing sanhi ng cancer sa cervix. Ang bakuna ay tutulong sa katawan na makagawa ng antibodies laban sa mga mapanganib na uri ng virus. Sa Pilipinas, ang karaniwang schedule ay mula 9 hanggang 26 taong gulang. Ngunit kahit mas matatanda pa, inirerekomenda pa rin na magpabakuna kung hindi pa nagawa. Maraming kababaihan ang mag-aalala sa side effects o mataas na halaga. Ngunit kung ihahambing sa panganib ng sakit, ito ang pinakakapakipakinabang na pangatlo, ang epekto sa susunod na araw. Mabigat ang ulo, pagod, at bahagyang nanginginig ang katawan. Sa mahabang panahon, pinapatay nito ng paunti-unti ang mga selula ng utak sa cortex at hippocampus. Nagdudulot ito ng malubhang pagbaba ng memorya, kawalan ng focus at madaling makalimot sa edad na 40s pataas. Pangatlo, ang pamumula ng mukha. Ito ay early warning sign mula sa genes. Karaniwan sa inuman. May mga hindi nalalasing kahit marami. Pero may iba na kahit kalahating bote pa lang ay pulang-pula na ang mukha at leeg. Ito ay tinatawag na Asian flush. Sa science, 30-50% ng mga Southeast Asian, kabilang ang Pilipinas, ay may kakulangan o mutation sa ALDH2 gene. Ibig sabihin, mabilis baguhin ng atay ang alcohol sa nakakalason na acetaldehyde pero hindi na ito mababago sa suka. Naiipon ito sa dugo, nagpapalawak ng mga ugat sa balat, nagdudulot ng pamumula, mabilis na tibok ng puso, at pabago-bagong presyon. Kung kayo ay nasa grupong namumula sa serbesa, huwag pilitin uminom araw-araw. Ayon sa WHO, ang mga ganito ay may 10 beses na mas mataas na panganib ng esophageal cancer at throat cancer kung patuloy ang pag-inom. Huwag ipagmalaki na matibay o makainom kapag namumula. Iyon ay sigaw ng mga selula na humihingi ng tulong na tumigil na. Pang-apat, ang bitag ng maluwag ang tiyan at madaling matunaw. Marami ang umiinom ng malamig na serbesa habang kumakain dahil masarap daw at nakakagana. Totoo na sa mababang antas ang mapait na lasa ng hops ay nakakapagpasigla ng tiyan at paglabas ng digestive juices. Pero iyon ay para sa paminsan-minsan lamang. Kapag araw-araw na, sinisira nito ang protective mucus layer ng tiyan. Ang alcohol ay nakakasira sa dingding, nagdudulot ng acid reflux, gastritis, at ulcer. Pangalawa, pinapatay nito ang good bacteria sa bituka. Bagamat fermented product ang serbesa, ang alcohol ay antibacterial. Araw-araw na pag-inom ay parang nag-spray ng disinfectant sa bituka. Nagdudulot ito ng imbalance, madalas na pagtatae, at pananakit ng tiyan sa umaga. Ang mga nabanggit ko pa lang ay ang panlabas na layer ng problema. Pinaglalaruan ng nerbiyos, nasisira ang tiyan, mga bagay na nararamdaman agad sa sakit ng ulo o kabag. Pero may isang organo, isang higanting chemical factory, sa kanang bahagi ng katawan na tahimik na nagdurusa sa malalakas na suntok mula sa araw-araw na serbesa ng walang reklamo, yun ang atay. Kasama rito ang lalong lumalaking tiyan o beer belly na hindi talaga dahil sa serbesa, kundi sa mapanganib na hormonal changes at build-up ng visceral fat. Kaya paano nangyayari ang fatty liver at cirrhosis kapag araw-araw ang serbesa? Bakit bumababa ang lakas at nagiging lalaki na may kaunting babae, ang maraming lalaki? Kakabukas lang natin ng bahagi tungkol sa pagmamanipula sa nerbiyos at pagsira sa tiyan. Marami na sigurong naiilang, pero ang pinsala sa utak at tiyan ay nararamdaman pa rin. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang tahimik na nagdurusang mga organo, atay, puso, at endocrine system. Kung ituturing nating bansa ang katawan, ang atay ay depensa, yaman, at kapaligiran. Araw-araw itong nagpoproseso ng libu-libong kemikal. Pero kapag araw-araw ang alkohol, ganito ang mangyayari. Una, 3 yugto ng pagkasira ng atay. Ang atay ang tanging organ na kayang mag-regenerate pero walang nerve endings para maramdaman ang sakit. Kaya pwedeng masira ng 70-80% bago mahalata. Yugto 1. Alcoholic fatty liver. Normal na ginagawang energy ng atay ang fats, pero inuuna nito ang alcohol. Nahihinto ang pagproseso ng taba na uuwi sa pag-iipon ng fat droplets sa loob ng selula ng atay. Kahit 1-2 bote lang araw-araw sa loob ng 2 linggo, makikita na sa ultrasound ang simula ng fatty liver.
Mababalik pa ito kung titigil ng FAR 6 na linggo. Yugto 2. Alcoholic hepatitis. Kapag patuloy, ang acetaldehyde ay direktang sumisira sa selula, nagpapaaktibo ng immune response at inflammation. Namamaga at namamatay ang selula. Tataas ng husto ang liver enzymes, AST at ALT. Magkakaroon na ng pagkahilo, ayaw kumain at bahagyang sakit sa kanang ibabaw. Yugto 3 cirrhosis, hindi na maibabalik. Kapag patuloy ang pagkamatay ng selula, nagkakaroon ng scar tissue. Parang peklat sa balat pagkatapos maghiwa. Ang peklat ay humaharang sa daloy ng dugo, nagiging matigas at bukol-bukol ang atay. Mawawalan ito ng pangatlo, ang epekto sa susunod na araw. Mabigat ang ulo, pagod, at bahagyang nanginginig ang katawan. Sa mahabang panahon, pinapatay nito ng paunti-unti ang mga selula ng utak sa cortex at hippocampus. Nagdudulot ito ng malubhang pagbaba ng memorya, kawalan ng focus at madaling makalimot sa edad na 40s pataas. Pangatlo, ang pamumula ng mukha. Ito ay early warning sign mula sa genes. Karaniwan sa inuman. May mga hindi nalalasing kahit marami. Pero may iba na kahit kalahating bote pa lang ay pulang-pula na ang mukha at leeg. Ito ay tinatawag na Asian flush. Sa science, 30-50% ng mga Southeast Asian, kabilang ang Pilipinas, ay may kakulangan o mutation sa ALDH2 gene. Ibig sabihin, mabilis baguhin ng atay ang alcohol sa nakakalason na acetaldehyde pero hindi na ito mababago sa suka. Naiipon ito sa dugo, nagpapalawak ng mga ugat sa balat, nagdudulot ng pamumula, mabilis na tibok ng puso, at pabago-bagong presyon. Kung kayo ay nasa grupong namumula sa serbesa, huwag pilitin uminom araw-araw. Ayon sa WHO, ang mga ganito ay may 10 beses na mas mataas na panganib ng esophageal cancer at throat cancer kung patuloy ang pag-inom. Huwag ipagmalaki na matibay o makainom kapag namumula. Iyon ay sigaw ng mga selula na humihingi ng tulong na tumigil na. Pang-apat, ang bitag ng maluwag ang tiyan at madaling matunaw. Marami ang umiinom ng malamig na serbesa habang kumakain dahil masarap daw at nakakagana. Totoo na sa mababang antas ang mapait na lasa ng hops ay nakakapagpasigla ng tiyan at paglabas ng digestive juices. Pero iyon ay para sa paminsan-minsan lamang. Kapag araw-araw na, sinisira nito ang protective mucus layer ng tiyan. Ang alcohol ay nakakasira sa dingding, nagdudulot ng acid reflux, gastritis, at ulcer. Pangalawa, pinapatay nito ang good bacteria sa bituka. Bagamat fermented product ang serbesa, ang alcohol ay antibacterial. Araw-araw na pag-inom ay parang nag-spray ng disinfectant sa bituka. Nagdudulot ito ng imbalance, madalas na pagtatae, at pananakit ng tiyan sa umaga. Ang mga nabanggit ko pa lang ay ang panlabas na layer ng problema. Pinaglalaruan ng nerbiyos, nasisira ang tiyan, mga bagay na nararamdaman agad sa sakit ng ulo o kabag. Pero may isang organo, isang higanting chemical factory, sa kanang bahagi ng katawan na tahimik na nagdurusa sa malalakas na suntok mula sa araw-araw na serbesa ng walang reklamo, iyon ang atay. Kasama rito ang lalong lumalaking tiyan o beer belly na hindi talaga dahil sa serbesa, kundi sa mapanganib na hormonal changes at build-up ng visceral fat. Kaya paano nangyayari ang fatty liver at cirrhosis kapag araw-araw ang serbesa? Bakit bumababa ang lakas at nagiging lalaki na may kaunting babae, ang maraming lalaki? Kakabukas lang natin ng bahagi tungkol sa pagmamanipula sa nerbiyos at pagsira sa tiyan. Marami na sigurong naiilang, pero ang pinsala sa utak at tiyan ay nararamdaman pa rin. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang tahimik na nagdurusang mga organo, atay, puso at endocrine system. Kung ituturing nating bansa ang katawan, ang atay ay depensa, yaman at kapaligiran. Araw-araw itong nagpoproseso ng libu-libong kemikal. Pero kapag araw-araw ang alcohol, ganito ang mangyayari. Una, 3 yugto ng pagkasira ng atay. Ang atay ang tanging organ na kayang mag-regenerate, pero walang nerve endings para maramdaman ang sakit. Kaya pwedeng masira ng 70-80% bago mahalata. Yugto 1. Alcoholic fatty liver. Normal na ginagawang energy ng atay ang fats, pero inuuna nito ang alcohol. Nahihinto ang pagproseso ng taba na uuwi sa pag-iipon ng fat droplets sa loob ng selula ng atay. Kahit 1-2 bote lang araw-araw sa loob ng 2 linggo, makikita na sa ultrasound ang simula ng fatty liver. Mababalik pa ito kung titigil ng FAR 6 na linggo. Yugto 2. Alcoholic hepatitis. Kapag patuloy, ang acetaldehyde ay direktang sumisira sa selula. Nagpapaaktibo ng immune response at inflammation. Namamaga at namamatay ang selula. Tataas ng husto ang liver enzymes,
AST at ALT. Magkakaroon na ng pagkahilo, ayaw kumain at bahagyang sakit sa kanang ibabaw. Yugto 3 cirrhosis, hindi na maibabalik. Kapag patuloy ang pagkamatay ng selula, nagkakaroon ng scar tissue. Parang peklat sa balat pagkatapos maghiwa. Ang peklat ay humaharang sa daloy ng dugo, nagiging matigas at bukol-bukol ang atay. Mawawalan ito ng